Ngayon, itutuloy ko yung Book of Proverbs, pero sa Proverbs 31 tayo. So from chapter 1, tapusin na kagad natin, punta na tayo sa chapter 31. Okay, tapos na yung series natin. Okay, hindi po. Since today is, this month is, ano bang merong ngayong month na ito? Women's Month celebration. Amen. Merong mandate ang gobyerno na every month of March ay i-celebrate yung karapatan, yung naiambag ng mga kababaihan sa ating bansa. Amen. Or kilalanin kung ano yung mga nagagawa ng ating mga kababaihan sa ating lipunan. At sinusulong nga nila yung tinatawag na Gender Equality Women Empowerment. Okay, so yung GW na yon. At kung titignan natin, which is meron namang katotohanan when it comes sa salita ng Panginoon, di ba? So hindi naman natin ibinibilang na yung mga kababaihan ay mas mababa kaysa sa mga lalaki. Dahil from the very beginning, when God created ang tao, hindi niya namang create ang babae na mas mababa kaysa sa lalaki. And Genesis chapter 1 verse 27, sabi niyo doon, so He created mankind in His own image, in the image of God, He created them. At sinabi niya, hindi lang yung mga male, kundi and female. So we have this equal, okay, rights with regard po doon sa kung ano yung pwedeng yung gawin at pwede rin gawin ng mga lalaki. At kung ano yung pagkakalikha sa amin ng Panginoon bilang lalaki, ganun din kayo nilikha ng Panginoong Diyos yung mga babae. Kaya makikita natin, meron talagang equality. So, hindi natin pwedeng i-disregard yung katotohanan na yon o i-deny yung katotohanan na yon. Okay? So, we are all created in the image of God, mapalalaki ka man o mapababae ka man. At napapansin natin, kayong mga babae at kaming mga lalaki, iisa lang din naman yung way ng kaligtasan natin, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen? Kung sana ay naiiba kami at naiiba kayo, magkaiba yung way ng kaligtasan. Pero wala pong iba, according to sa Galatians chapter 3 verse 28. Okay? Nabanggit niya dito, there is neither Jew nor Greek, slaves nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Kaya sa atin bilang mananampalataya, talagang nire-recognize natin, okay, na ang mga babae ay hindi siya mas mababa kaysa sa mga lalaki. At kung ano yung bagay na pwedeng nilang gawin, iba man ito, but it is glorifying sa Panginoong Diyos, same lang din na yung kayang gawin ng mga lalaki. Amen. Okay? So in Genesis chapter 2 verse 8, and when God created woman mula doon sa isa sa mga ribs ng lalaki, okay, yung word doon na ginamit, sabi doon, helper, ang ibig sabihin niyan ay Eser. Okay? Pag sinabing Eser, ipinapakita nito na yung mga babae ay partner yan ng mga lalaki at hindi sila subordinator lamang ng mga lalaki. So partner. Okay, sabi mo sa babae, sabi mo partner. Okay, doon kung asawa mo yan, sabi mo partner. Kung babae ang katabi mo, partner pala kita. Okay? So, of course, para maging partner kayo, yung lalaki, since helper yung mga babae, hindi pwede na walang gagawin yung mga lalaki. Paano ka tutulungan kung wala kang gagawin? Hello? Minsan, hindi nagiging helper yung mga lalaki, nagre-reklamo yung mga babae, yung mga babae, okay, anong itutulong ko, pastor? Hindi ko naman alam kung paano ko siya tutulungan kasi wala namang ginagawa. Okay, so, wala namang ganun mga lalaki, no? Okay, so lahat tayo may ginagawa at yung mga, kung halimbawa may asawa ka, okay, yung mga babae, okay, tumutulong yan sa atin. At kinuha yung babae doon sa isa sa mga ribs ng lalaki na ipinapakita nito yung equality and
at the same time, yung companionship and intimacy. Okay? Nasabi nga natin, yung mga babae, okay, siguro iniisip natin para lang yata sa may asawa tong message na to. Hindi po. Okay? Hindi ito para lang din sa mga babae, kundi para sa ating lahat. Okay? So ipinapakita lamang natin, itong mga babae, hindi sila inferior. So they are close sa mga lalaki. Sila yung mga kasama natin dahil kahit na halimbawa, sobrang close tayo sa alaga nating hayop, hindi tayo pwedeng maging intimate sa kanila gaya ng intimacy na meron tayo sa asawa natin. Amen. Kaya sa mga babae, huwag niyong sabihin, oh, kahit wala ka dito, ang importante, nandito yung, ano yung pangalan ng aso mo, Timay? Johan, kahit basta nandito si Johan, kahit wala ka dyan, dali. Okay na ako doon. Hindi, kalokohan yun. Hindi totoo yun. Iba yung intimacy na kayang ibigay ni Jandre kaysa dun sa aso mong si Johan. Amen. Amen. O, ang lakas lang amen kay Jandre. Kaya huwag niyo ipagpapalit sa pet yung mga asawa niyo. Okay, di ba rin, nandito naman si ano. Walang gano'n. Mas lagi nating tinitreasure. Okay? Iba yung kayang i-provide ng companionship ng lalaki o ng babae. Okay? Iba yung kayang i-provide na intimacy nung babae kesa sa mga bagay na nasa mundong ito. Amen po? Okay? Because nung nag-asawa tayo, sabi doon, we are one flesh. So yun po yung katotohanan. So sa madaling sabi, yung mga babae, helper siya and not servant. Kaya kinikilala natin yung talagang pwede nilang magawa sa anumang area ng buhay. At nire-recognize natin yan. Amen. Nilikha ang babae, hindi galing sa ulo ng lalaki para pangunahan kaming mga lalaki. At hindi rin naman kayo nilikha galing sa talampakan ng mga lalaki para apak-apakan ng mga lalaki. Kundi galing kayo malapit sa puso, nararapat lamang na protektahan at patuloy na mahalin. Walang nag-amen. Amen! Lalaki. Kaya nga nasa rin, malapit sa puso, protect yan ng arm. Okay? O, ng kung ano man yung pwedeng close yan eh. Okay, sa heart natin. And of course, design para sila ay patuloy na mahalin. And now, okay. So, iniisip natin, paano naman, Pastor? Wala pa ako dun sa text ha. Gusto ko lang gawing introduction to para mas maging malinaw. Paano naman natin ibabalance, Pastor, yung submission at yung pagiging partner nila? Eh baka naman natatakot tayo na kapag equal na sinasabi natin ay hindi na sila mag-submit. Actually, in Ephesians chapter 5 verse 21, nung sinabi ng salita ng Panginoon na wives, submit to your own husbands. Okay? Yun ang sinabi doon. Pero ayan, may karugtong yan eh. Yung sa verse 22, okay, submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit to your husband as to the Lord. So, ibig sabihin, we have to submit one another. Hindi po natapos doon na wives, submit to your own husband. Pero sinabi ng Bible, submit to one another. Should be a mutual respect. Amen. Sa buhay ng mag-asawa, mapalalaki ka man o mapapabae ka man. So kaming mga lalaki, nabigyan kami ng opportunity to lead the family, pero hindi dahil sa authority or title na meron kami, but we lead by serving you ladies. Amen? Amen. Kaya kung meron kaming desisyon na ginagawa, ini-evaluate namin to at itong desisyon na ito ay hindi para lamang sa sarili namin. We have to make sure bilang lalaki na yung desisyon na gagawin namin ay para mapaglingkuran kayo ng mas maayos at tama. Yeah, sabi ni Kuya Jandre. Amen? Amen? Kaya bago nyo kontrahin, isipin nyo muna kung para kanino yung ginagawa namin. Ha? Amen? We serve as a servant leaders. Amen po? Hindi ito by tripping na parang, hindi, ako masusunod, basta ganito.
Yung gusto ko, hindi po. Kaya, of course, kinoconsider din namin, so magtiwala kayong mga babae. Parang ayaw nila. Amen? At alam nyo, sa mga lalaki, this is sacrificial love na tinatawag. If we lead you by serving, this is sacrificial love. Because we don't serve you for our own benefit, but we serve you for your own benefit and good. Amen? At para mag-benefit lahat. And of course, kaya ginawang leader ang mga lalaki para lamang magkaroon ng structure sa loob ng tahanan dahil kapag dalawa kayo na leader doon, magkakagulo. Dapat meron lamang isang hari. And of course, meron lamang isang reyna. O hindi naman na kayo lugi doon. Okay? Kung hari kami, reyna naman kayo. So, pero merong structural framework pagdating sa ganitong usapan. Now, let's proceed to sa Proverbs chapter 31. Okay? Verse 30. Amen. Okay. Charm is deceptive, and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Amen? Okay, verse 31. Give her the reward she has earned, and let her works bring her praise at the city gate. Praise God. The real beauty of a woman. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Praise God. At alam nyo, isang bagay na nakakatuwa dito sa Book of Proverbs, talagang pulong-pulo siya ng wisdom. Advantage sa mga batang babae. Sino yung mga kapataang babae dito? Heads up sa inyo, lahat ng wisdom na pwede nating matutunan dito sa Book of Proverbs. At sa ating mga lalaki na mga kabataan, kung mag-aasawa kayo, okay, of course, meron kayong personal preference, pero hindi nyo dapat tatanggalin yung Proverbs chapter 31. Okay, that is, kung titignan natin, non-negotiable yan. Okay, yung iba negotiable, pero ito non-negotiable. Kaya may idea na kayo, di ba? Okay, yung mga lalaki. Kaya sa mga babae, importante na maging Proverbs 31. Okay? At sa mga lalaki naman, maging Psalms 112. Okay? So, napaka-importante ito. Sabi niya sa Proverbs chapter 4, verse 7, wisdom is the principal thing. Okay? Therefore, get wisdom, and in all your getting, get understanding. Amen. So, handa na po ba tayo na mapuno ng wisdom mula po sa salita ng Panginoong Diyos? Although nakapokus sa kababaihan ng mensahe ngayon, pero ito po ay para sa lahat. Sa ating mga lalaki, okay, magkakaroon tayo ng mas malinaw, okay, na pananaw kung paano natin itatrato ng tama ang mga babae. Sa mga babae naman, mas mai-empower kayo, okay, para gamitin yung pagkababae nyo to glorify God. Amen. At sa mga batang kabataan na babae, dinidesign nyo na unti-unti na kahit habang bata pa kayo, ay maranasan nyo ang Proverbs 31. At yung mga kabataang lalaki, iniisip nyo na ngayon kung sino itong mga babae na ito na liligawan nyo. Okay? Na nasa Proverbs 31. Parang malungkot kayo. Okay, sige, tuloy na natin. Dalawang bagay lang ang gusto kong i-share sa atin ngayong umaga. The real beauty of a woman is having fear of the Lord. Yun po yung una. Grabe yung nangyayari sa mundo natin ngayon at hindi maididinay yung katotohanan na talagang ang gulo na nag-create ng worry and fear sa puso ng isang tao. Diba? Tumataas ang bilihin halos araw-araw, tumataas ang krudo, at alam natin yan na pag naapektuhan, okay, eto maapektuhan yung ibang mga basic needs ng tao.
yung fear na pinuprovide ng mundong ito nakakapagpapangit. Kapag lagi kang takot, worried, okay, pumapangit yung tao. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang takot yan? Hindi naman baston. Mukha namang wala siyang worry kasi ang ganda-ganda niya, ang gwapo-gwapo niya. Pero yun po yung katotohanan. Pag magdudwell tayo sa worry, pag magdudwell tayo sa fear, talagang hindi na rin natin magagawang ayusan pa yung sarili natin at ngumiti. Okay? Yung pinaka-basic na lamang na pagpapaganda sa isang tao ay yung ngiti, hindi pa magawa. Okay? O tignan mo yung katabi mo, humingiti na. Okay? Diba? Bakit? Dahil sa worry. Bakit? Dahil sa fear. Pero ang sabi po ng Bible, and in verse 30, charm is deceptive and beauty is fleeting. Okay, but a woman who fears the Lord is to be praised. So kaya nga po, napaka-importante sa isang babae ang merong takot sa Panginoong Diyos. Praise God. Yung beauty talaga ng babae o ng isang tao, nakadepende yan sa kung paano niya nire-respeto ang Panginoong Diyos. Amen. Fear of the Lord here ay hindi yung parang takot ka, trembling, katulad ng nararanasan nating takot sa mundong ito, kundi yung fear of the Lord is respect, honor, and reverence of. And at the same time, submitting to God's authority and His power. Mag-submit doon sa salita ng Panginoon, and at the same time, magtiwala sa kung ano yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos na pwede nating maranasan. At nagpapasalamat tayo dahil ganyan ang kababaihan ng magsaysay. Amen! Amen! Okay. So that is the beauty of a woman. Yung meron pong respect. Kanina pa ito Okay. Okay. So yung totoong beauty pala ng isang tao ay hindi lang pinoprovide ng Watson. Amen? Okay. O kaya naman ng mga surgery na yan. Pero nandito sa Bible, yung isang bagay na pwede natin makita para tayo ay mas lalong gumwapo at gumanda. 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4, sabi dito, your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyle. In other translation to, sabi niya doon, elaborate is elaborate. Braided. Diba? Yung braided hair. Okay? And the wearing of gold, jewelry, or fine clothes, rather, it should be that of your inner self and unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is a great word in God's sight. So, that is glorifying kay God. That gives honor and respect sa ating Panginoong Diyos. Amen. Okay, yung inner beauty. Kaya nga naniniwala na tayo na ang totoong kagandahan ay nasa loob at wala sa labas. Kaya huwag kayong naglalabas madalas ng bahay para lagi kayong maganda. Okay, hindi yun. Okay? So, yun ang sinasabi dito. Ibig sabihin, we have to prioritize yung character kesa doon sa outward appearance. The inner beauty. The pure heart. A gentle spirit. Yun po yung sinasabi ng Bible. So, ibig sabihin ba nito, hindi na tayo mag-aayos? Pahala na. Okay, hindi na kailangan kasi yung kagandahan nasa loob naman. Di ba? Wala nang suklay-suklay. Uy, ba't hindi ka nagsuklay? Hello, ang kagandahan nasa loob. Sinuklay ko yung puso ko. Okay. Wala namang ganon, di ba? Okay. So, may balance dito para hindi tayo ma-outbalance, no? Si Esther, in the book of Esther, chapter 2, verse 12. Okay, tignan po natin to. Thank you, Kuya Clark. Before a girl's turn king to go into King Xerxes, she had to complete 12 months. Ilan yung 12 months?
1 year of beauty treatments. Wow! Pasok pa rin pala ako, Pastor. Okay. Okay. So, prescribed for the women. Prescribed to, ha? Okay, hindi ka pwedeng humarap sa hari pag hindi ka nag-undergo ng beautification. Beautification ba tawag doon? Beauty treatment. Okay. 6 months with oil of myrrh. And 6 with perfumes and cosmetics. Sino dito yung gumagamit ng oil? Magnesium oil, yes. Panghilot pagka medyo masakit-sakit ng kasukasuan. Kating ko daw, ano. Okay, so kailangan yan. Okay, para yung skin nila ay mas maging smooth. Okay? And perfumes and cosmetics. Sino yung gumagamit ng cosmetics? May cosmetics na rin pala doon. Okay, sabi ko kay Pastor Joy na okay lang mag-lipstick ka. Lalo na kapag kayong gold ang lipstick. Para kahit wala kang pera, mukha kang mayaman. Wala, may gold ba na lipstick? Okay, wala na siguro, no? Okay, so dito natin makikita na hindi pwedeng i-disregard. Merong balance yon. Amen? Na hindi natin sinasabi, ang importante, yung kagandahan nasa loob. So, katulad ni Queen Esther, hindi siya pwedeng humarap sa hari. Nabigyan siya ng opportunity. Ano yung opportunity na ibigay sa kanya? Through his outward appearance, she has given the opportunity na humarap sa king. At anong gagawin niya? Magpipray na lang siya, Lord, hindi ko kailangan ng beauty treatment ng 1 year. I pray na bulagin mo yung hari. Para pag tumingin sa akin, ako lang yung makikita niya. Hindi naman ganun yung prayer ni Esther. Kundi nag-undergo din siya ng treatment. Amen. Parang hindi kayo, parang ayaw niyong mag-undergo ng treatment. Okay, so ganun yung nangyari. Kaya meron pong balance dito. But makikita natin, si Esther, bukod sa 1 taon na pagpapaganda bago humarap sa hari, makita natin kung ano yung character na meron na nasa kanya. She has the fear of the Lord. Although in the book of Esther, hindi nabanggit yung God. But in Esther chapter 4 verse 16, okay, makikita natin yung boldness na meron dito si Esther. Okay, sige, Kuya Clark, tignan natin to. Esther 4:16, Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Bakit? Kasi haharap si Esther sa hari at magre-request siya na hindi ituloy ang annihilation sa mga Hudyo dahil mawawasak, papatayin ang mga Hudyo. Kaya nung nalaman niya ito kay Mordecai, okay, ito yung sinabi niya. Nag-declare siya ng fast. Okay, mag-fasting kayo. Ako maharap sa hari, pero mag-fast kayo. Okay, do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maid will fast as you do. Kahit siya, when this is done, I will go to the king, even though it is against the law, and it's, if I perish, I perish. She took the consequence na humarap sa hari na walang appointment. Dahil kapag haharap ka sa hari during those time na wala kang appointment, papatayin ka. Not unless ituro ng hari yung scepter niya and ikagrant niya kung ano yung request mo. Kaya nasabi to ni Esther. So of course, nung humarap siya sa hari, hindi lang kanya, the fact na nag-declare siya ng fasting at nag-fast siya, hindi lang kanyang ang sandata, ano ba yun? Hindi lang ang kanyang sandata ay ang kanyang kagandahan. Amen? Kundi sa lahat, ang kanyang sandata ay pagkatakot at pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Yes. Dahil yung fasting, nagpapakita ito ng pagiging dependent sa Panginoon. Lord, kahit na 1 year ako na nagpaganda, walang bisa ito kung wala ang kapangyarihan mula sa inyo. Amen? That is the real beauty. Kaya hindi tayo basta pwede magtiwala lang. Mag-a-apply ako sa trabaho, di bale, meron naman akong personal appearance. Pleasing personality. Pleasing personality.
Huwag basta mag-depend sa pleasing personality. Yung fear of the Lord, that is our real beauty. That speak dependency sa ating Panginoon. Trusting God sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Amen? Amen. So, ganyan yung ginawa. So, sa kadali sabi, nag-grant yung request kapag na nag-pass nga siya doon. So, i-demonstrate niya yung pagkakaroon ng mataas na respeto sa authority at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Yung courage, yung lakas ng loob niya, hindi nakadepende sa beauty niya panlabas, kundi nakadepende sa beauty niya sa loob, yung respeto at pagtitiwala sa Panginoon. Praise God. Kaya nga po yun yung one point. Yun yung balance dito. Okay? Pwede pa rin magpaganda, gawin ang lahat, but the main priority is the heart, the character, that reflect yung respect sa authority, sa power, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Okay, it gives us a quiet spirit and a gentle heart. Kaya nga ang mga babae dito sa magsaysay. Amen. Dito sa church, elaborate natin ha, baka ma-misinterpret natin. Okay? Ang mga mananampalataya na kababaihan ay beautiful inside and out. Amen? Ayaw nyo, sige, di ba? Praise God. Yun po yung katotohanan because we have fear of the Lord. Amen. Praise God. Kaya, hindi rin pwedeng pabayaan ang sarili. Dahil yung ginawa ni Esther, nabigyan siya ng opportunity para magpaganda, it speaks din yung katulad sa atin, kapag napagkatiwalaan tayo ng isang bagay, huwag nating i-abuse. We have to take care of it, bilang good steward. Amen? Okay, so yun yung ginagawa ng isang tao. Okay? So huwag nating sabihin na, di bali, Kristiyano ako. Hindi ko na kailangan yun. Hindi, dapat yung Kristiyano nga mas inaalagaan yung sarili niya. Hindi, mag-pray na lang ako kahit huwag na ako maligo. So, hindi, makakatulong yung personal hygiene mo sa health mo. Amen? Okay, kaya naiintindihan, that how we being a good steward. Okay, sa kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. Okay? So kaya nga yung mga kalalakihan dito, yung mga asawang lalaki, importante din na pag magre-regalo tayo sa mga asawa nating babae, huwag naman yung pangkalahatan. Ay, honey, birthday mo ngayon, alam ko, bibigyan kita ng plancha. So, magre-regalo ka plancha, ano ipa-plancha niya yung damit mo? Magre-regalo ka ng takore. Okay, minsan kailangan din natin magregalo ng mga pang-personal nila. Amen? Lipstick, ano pa ba yung iba? Pabango, yung Victoria's Secret. Pero wag yung imitation ha, kasi yung imitation, sikreto din yung bango nun. Okay. Akala ko Victoria's Secret to, bakit parang walang amoy? Honey, secret yung amoy niya. Imitation pala. Okay, so, importante din yun. Amen? Support natin yung pagpapaganda ng ating mga asawa. Parang ayaw nyo. Amen. Amen. Lugi daw dito yung wala yung mga asawa nila. Ipanood nyo yung online natin. I-support natin, but higit sa lahat, i-support natin yung pagiging godly woman nila. Amen. Amen? Amen. Pagdating sa mga bagay na kung saan mag-grow sila spiritually, let us support them. Amen. May training kami, may fellowship kami, may pray. Okay, sige, punta na kayo. Punta tayo. O, wala kayong pamasahe. Bigyan natin. Kasi pagbalik niya, mas mabuting tao na naman siya. Sino may kinabang? Ay, di tayo. Eh kayo naman pag pinapupunta kayo sa mga training, mga fellowship, mga activities, spiritual gathering, pagbalik nyo, mas better person na kayo. Amen? Kaya nga kayo pinayagan eh. Amen? Amen. Praise you. Okay, totoo yan. Importante, paglabas natin sa simbahan, kaya tayo pinayagan. Sino dito yung mga babae, wala dito yung mga asawa niyong lalaki ngayon? Taas ang kamay.
Sigurado ako pinayagan kayo ng mga asawa niyong lalaki na pumunta sa simbahan ngayon. Amen? Amen. Pagbalik nyo sa bahay nyo, hindi kayo basta-basta nakikilala ng asawa nyo kasi mas naiibang tao na kayo. Dahil mas maganda na naman kayo. Amen? Parang excited na umuwi yung iba. Tapusin muna natin to. Yung po yung totoo. Okay, galing ka sa lugar na kung saan ay lalago yung pagkatakot natin sa Panginoon. Pag-uwi nyo, sigurado mas maganda naman kayo. Amen. So kay Esther, naging providential door lang sa kanya yung outward appearance. It is an opportunity, it is a tool para mapulpil, alin, yung purpose ng Panginoong Diyos sa mga Hudyo. At hindi yung purpose niya. At ginagamit ng Panginoon yung beauty na meron kayo na to fulfill your own purpose but the purpose of God. Amen. Praise God. That is number 1. Amen? Number 2. Okay, the real beauty of a woman is in her diligence or yung diligent work. Ito yung balance, no? The more na mas nagiging godly yung mga babae o yung mga lalaki. Diba? Para sa lahat to, the more na mas nagiging masipag tayo sa lahat ng area ng buhay po natin. Praise God. And in Proverbs chapter 31 verse 31, honor her for all that her hands have done and let her works bring her praise at the city gates. In verse 15, yung sa preceding verse na to, makikita natin dito. Bigyan mo sa akin mamaya, verse 15, 19, and 27. Okay, 15. She gets up while it is still dark. She provides food for her family and portions for her servants' girls. Amen. Palakpakan nga po natin yung mga nanay. Amen. Madilim pa lamang ang himbing pa ng tulog namin. Nag-iingay na sila. Pero hindi para i-disturb tayo mga lalaki. Nag-iingay na sila para i-prepare ang pagkain natin at baon ng ating mga anak. Amen? That's why, ganun kasipag yung mga babae. With matching devotion pa yun ha, naka-tune in pa 5:30 habang nagluluto. Amen? Okay, antindi nila mag-multitask, madaling araw pa lang. Kaya ganun po kasipag yung mga babae. And that is their beauty. Okay? Nakakapagpapangit pala yung babae na tanghali ng gumising. Yung bang ibig sabihin nun? Kasi dito yung beauty ay yung diligent work in her diligence. Okay, sabi doon, yung mga babae na masisipag na gumigising ng madaling araw para mag-prepare ng pagkain, mas nakakapagpa-beauty. Amen. Okay. Observe niyo yung mga asawa niyo bukas kung maaga na silang magising. Okay, totoo po yun. Okay, ano pa? Makikita natin in verse 19. Meron pa ba sa verse 19? In her hands, she holds the distaff and grabs the spindle with her fingers. Wala bang ibang translation? Hindi ko alam kung yan nga yun eh. Okay. Tignan ko dito. She works with her own hands. Hindi sila palaasa. Kung kaya nila magtimpla ng kape, nagtitimpla na sila para sa sarili nila. Samantalang tayo, Han, kape nga, patimpla pa tayo mga lalaki. Han, paabot ka ng tubig. Han, paabot ka ng plato. Kaya naman natin gawin. Pero observe natin to, yung mga babae, hello, lalo yung mga nanay, yung mga asawa, bihira yan na nag-uutos sa atin. Hindi rin, sabi ba? Yung iba puro utos. Siguro mag-uutos lang talaga sila. Yung hindi nila kayang gawin. Amen? Pero yung mga kaya nilang gawin, talagang ginagawa na nila. Okay, ibig sabihin, hahainan tayo, ganito, ganon. Okay.
At pagkatapos sila, yung sa kanila, minsan nga may mga pagkakataon na kami yung naghahain, nakakalimutan ba natin sila na lagyan at sandukan, di ba? Pero pag sila, talagang sinasandukan din tayo. Amen? Amen po ba, mga nanay? In her hands, okay, dito na ako sa translation ko. Okay, she works with her own hands on her clothes. Okay? Her hands work the sewing spindle. So ipinapakita nito na talagang yung mga babae may mga bagay na hindi na nila kailangang iasa lagi sa mga lalaki. At kung tayo yung mga babae na laging nakaasa, okay, ultimo yung pagsubo ng pagkain natin, may kamay naman tayo, gawin na natin to. Okay? So ipinapakita lamang nito yung pagiging diligent ng isang babae. Verse 27. Okay. Okay. She looks discreetly, sabi dito sa aking translation, to the affairs of her household, and she is never, sabihin nga po natin, lazy sa ibang translation, idleness. Lagi niyang tinitignan kung ano yung pangangailangan ng kanyang kapamilya. At pag nakita niya, of course, kung kaya niyang gawin, ginagawa niya ito. That's why we really appreciate yung mga kababaihan. Kaya, hindi nakakapagtaka, ang madalas na naiiwan sa loob ng bahay ay mga babae. Kasi pag naiwan kaming mga lalaki, kung ano yung trabaho na pwede namin, naisip namin gawin, yun lang yung gagawin namin. Pero yung mga babae, nag-multitask yan. Okay? They have to make sure na lahat ay maayos. Kaya, hindi ibig sabihin na provider, tayong mga lalaki, ay, at nasa bahay yung mga babae, wala na silang ginagawa. Hindi po, marami silang trabaho. Subukan natin silang hindi pagtrabahuhin, kundi tambak ang trabaho sa bahay. So, yun ang katotohanan. Amen? So, ibig sabihin, ito yung isang bagay na tinutukoy dito na talagang beauty ng isang babae. Amen? Okay. Kaya, ngayon pa lang sa mga kabataang babae, bawal ang tamad na babaeng Kristiyano. Diba? May mga magulang na nasasabi, anak, ang ganda-ganda mo pero ang tamad mo hindi bagay. Okay, may mga magulang pa nagsabi sa inyo ng gano'n. Ang ganda-ganda mo pero ang tamad-tamad mo hindi bagay sa iyo. Okay, pangit. Okay, hindi siya pangit ha, kundi pangit. Ang pangit sa babae ang tamad. Yon. Pangit siya dahil tamad. Pangit ang tamad, hindi yung babae ang pangit. Pangit ang tamad na babae. So, ang pangit doon yung tamad. Okay, hindi sa personal na sinasabihan nyo na pangit ka kasi tamad ka. Hindi ganon. Pangit sa babae ang tamad. Okay? Maganda sa babae ang masipag. O kahit naman pagbalik-balik na rin natin pa rin yun, parang yun pa rin yung kalalabasan nun eh. Ibig sabihin, pag tamad ka, pangit ka talaga. So, hindi. Alam nyo, napaka-importanting prinsipyo ito sa buhay ng mga kababaihan. And of course, sa ating lahat. Dahil tayo ay mga mananampalataya. This is the wisdom that comes from God. So kaya nga, importante na makita natin kung paano natin gamitin yung buhay na meron tayo para magtrabaho ng tama. At yung trabaho na tinutukoy dito ay hindi lamang kapag pumasok tayo sa trabaho. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, dapat nagre-reflect kung sino yung Diyos na pinapaniwalaan na natin na napakasipag. 6 days nagtrabaho, 1 araw nagpahinga. Okay? Meron siyang rest day. Importante yun. Kaya huwag masyadong marami ang pahinga kaysa doon sa trabaho. So, this is a principle. At kung i-apply natin sa buhay natin to, naniniwala ko na ang talagang magbe-benefit
yung family natin. Hindi lang yung kasipagan ay sa paghahanap ng income, kundi sa pag-aalaga sa family, okay? Kundi sa pag-attend ng ibang mga pangangailangan, emotionally, physically, mentally, spiritually. So, tinutukoy nito yung kasipagan ng isang tao sa lahat ng area ng kanyang buhay na kapag may dumating na mga circumstances at mga challenges, hindi siya basta-basta mag-worry at matatakot. And verse 29 ng Proverbs 31, ito yung sabi niya doon, many women do noble things, but you surpass them all. Ito po yung isang kagandahan na kapag ka nakita natin kung gaano kahalaga yung prinsipyo na to, we will surpass. Masigit pa tayo kaysa doon sa mga taon na sa tingin natin ay narating nila yung tugatog ng tagumpay. Doon sa verse 28, sabi niya dito, her children stand up and encourage her as does her husband who praises her. Ang sarap. Di ba? Na yung mga anak, yung asawa, talagang kaslangay pag pinag-usapan sa babae, talagang proud siya. Di ba? Pag magkukwentuhan kayo, meron akong kakilala noon na pag nagkukwento, ang kinukwento niya, yung mga bagay na hindi magaganda na napapansin doon sa mga kababaihan. Eh sabi ko, bilang mananampalataya, hindi dapat ito. Kapag ka nakita natin yung isang babae nagre-reflect kung ano yung kagandahan na meron siya bilang isang Kristiyano. Okay. Sa mga kababaihan dito na bata, as soon as possible na matutunan ninyo yung prinsipyo na to, naniniwala ako na hindi nyo kailangan problemahin yung love life nyo. Amen? Huwag kayong matakot. Dahil ang Diyos ang magpuprovide ng tamang tao na babagay doon sa kagandahan nyo. Dahil sa pagkatakot nyo sa Panginoon at dahil doon sa kasipagan nyo. Amen. Eh paano ipuprovide ng Panginoong Diyos kung hindi tayo ready sa ganitong bagay? So kaya, napaka-importante. Dalawang bagay, yung beauty ng woman ay nasa kanyang kasipagan at pagkatakot sa Panginoon. At doon sa verse 31, ang sabi dito, give her the reward she has earned and let her words bring her praise at the city gate. Bring her praise at the city gate. Yung city gate po na tinutukoy dito na ako sa conclusion na ako. Yung city gate na tinutukoy dito, if we remember, si Boaz, nung i-redeem niya si Ruth, okay, in-announce niya ito sa city gate. Okay? This is a public place na doon ginagawa yung mga legal matters. A marketplace, consider as a marketplace also. Yung mga civil life, dito talaga siya ina-announce. Okay, yung mga legal, okay, process dito ina-announce. Kaya yung city gate ay yun yung lugar na kung saan nandun yung mga elders na nagdidesisyon. At ang sabi ng Bible, yung praise patungkol sa ganitong klase ng babae ay dapat ina-announce sa city gate. So ipinapakita nito na merong public affirmation para sa mga babae na katulad na tinutukoy sa Proverbs 31. Kaya ngayong araw na to, pinagsisigawan natin, okay, yung ating parangal and honor sa mga kababaihan na merong takot sa Panginoong Diyos at merong kasipagan sa lahat ng area ng kanilang buhay. Amen po. Amen. Kaya pinagsisigawan yung kabaitan, kabutihan ng mga asawa at ng mga kababaihan. At yun yung isang bagay na tinitignan natin bilang isang Kristiyano kung paano tayo maging witness sa mundong ito. Yung impact, yung legacy ng mga kababaihang ito ay merong lasting impact sa buhay ng mga tao na nakapaligid po sa kanila. Amen po. Hindi man tayo aware, pero halatang halata
Dahil doon sa character na meron ang isang kababaihan, nagkakaroon siya ng mabuting influence sa mga tao na nasa paligid niya. Either nasa work niya o kaya naman nandoon siya sa loob ng family. So sa madaling sabi, meron pong public recognition. Amen. Praise God. At hindi lang to public recognition, but it is an active affirmation. Minsan nagkukulang kaming mga lalaki, patawarin nyo kami. Okay? Na naa-appreciate namin yung mga bagay na ginagawa nyo. Na minsan napapansin namin kung ano lang yung mali, pero hindi na napapansin madalas kung ano yung ginagawa nyo mabuti at tama para sa amin. Amen? There should be an active affirmation na every time, maliit man sa tingin natin, malaki man yung kanilang nagagawa, we have to affirm it. Para na sa ganon, hindi lang sila ma-motivate, kundi ma-realize nila, yun na yung mga bagay na ginagawa pala nila ay nagkakaroon ng malaking pagpapala sa atin at sa mga tao na nasa paligid nila. Amen po. Amen. Tumayo nga po tayong lahat. We have to honor the real beauty of a woman. We really appreciate yung mga nanay, mga kababaihan, kabataan na meron pong takot sa Panginoong Diyos. We are so grateful. Dahil kapag ang isang ina walang takot sa Diyos, ina na madalas nagiging kasama ng kanyang pamilya, ano yung pwede niyang ma-influence sa kanyang mga anak? That's why I really appreciate kung yung ina natin sa loob ng tahanan merong takot sa Diyos, praise God, para tayong naka-jackpot, daig pa natin ng loto, tumama sa loto. Nakasalalay dito yung pwedeng maging karakter ng ating mga anak. Di ba? So we have to be grateful. Yung mga kabataang babae na may takot sa Panginoong Diyos, minsan ang mundong ito tinitignan na para bang yung standard ng kababaihan dahil sa takbo ng mundo ay bumababa. Pero sa mga kabataang babae, na patuloy na naninindigan sa kung ano yung tama at hindi sa kung ano yung uso lamang o standard ng mundong ito, we really appreciate you. Dahil sa pamamagitan nyo, itinatayo nyo yung bandera ng totoong babaeng mananampalataya. Na nagbibigay ng glory sa Panginoong Diyos. Amen? That's why we really appreciate you. Yung pagiging masipag ninyo sa lahat ng area ng buhay. Malaki ang pwedeng magawa nito. Yung babae dito sa Proverbs chapter 31, hindi ko na kailangang elaborate to because sa mga susunod mapapag-aralan natin to isa-isa. Pero itong babae na ito, yung woman na ito, wala siyang takot. Regardless of the circumstances, mga nangyayari sa kanyang environment. Mas nai-excite pa nga siya eh. Dahil kung babasahin natin at i-interpret, yung mga bagay na hindi niya nagagamit, nung nagka-problema, nagagamit niya na. Ibig sabihin, kung meron siyang kayamanan na tinatago, na hindi niya magamit dahil wala namang problema, pero nung nakapagka-problema, nagamit niya na. So, ibig sabihin, meron siyang buong pagtitiwala na hindi siya basta matatangay ng agos kapag may malaking baha o may malaking bagyo. Amen. Dahil sa kung ano yung character na meron siya sa harap ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. For this time, lahat nga po ng mga babae, please come forward. Amen. Ngayon na lamang makita natin, no, parang majority talaga yung mga kababaihan na nandito. And we really appreciate them. Actually, yung ratio 7:1 eh. Ganon katindi dahil mas maraming babae kahit sa loob ng simbahan. And we really appreciate them. Alright? Sige po, lapit kayo dito sa harap. Lapit kayo dito. Pwede kayo dito sa pulpit.
Para ano, yan. Sige, lapit. Lahat ng mga babae. Ayan, bata man yan. Okay? O yung mga adult. Amen. Sige, let's surround them. Okay, and let us declare prayer sa kanila. Huwag kayong magsawa, no? Huwag niyong isipin na sa church, puro mga babae naman ang marami. Dapat mga lalaki naman sana. Yeah? So, you have to be grateful. Dahil number one na nagre-response. Ngayon, tignan natin. Doon sa calling ng Panginoong Diyos ay yung mga babae. Sabi ng iba, bakit may mga babae bang pastora? Okay. Although doctrinal to sa iba, pero sa atin, naniniwala tayo, hindi limited yung calling ng Panginoong Diyos dahil babae ka. Amen? Yung mga bagay na nagagawa nyo na nagiging blessing sa ibang tao ay calling ng Panginoong Diyos. Babae man kayo, tinawag kayo ng Panginoon para i-fulfill kung ano yung purpose niya. Amen. Gamit yung buhay na meron tayo. Amen. Come on, let us pray for the ladies. Let us continually empower them. Kung sila yung marami sa church, hindi natin pwedeng maneglect kung ano yung pwede nilang magawa sa church na kinabibilangan natin. Kung sila yung madalas na present sa mga meetings, sa school man yan o saan, hindi natin pwedeng i-neglect at disregard yung kanilang effort. But we have to be grateful and thankful, you know, that our ladies, visible sila. And they need to be appreciated sa paggawa ng mga bagay na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga kababaihan po namin dito sa church. Yes, it is our heart's desire to empower them, to encourage them na yung ginagawa po nila, Panginoon, yung pagkakaroon ng mas intentional, pagiging aggressive po nila na lumago sa pananampalataya. Grateful po kami dyan, O Diyos. Marami pong salamat dahil hindi nasasayang yung kanilang pagsusumika para makilala kanila ng lubusan at maibigay po nila yung mas mataas na respeto sa inyo. Sa kabila ng mga worry, sa mga fears po ng aming mga kababaihan, hayaan mo, Panginoon, na maghari sa kanilang puso yung buong pagtitiwala at pananampalataya po sa inyo. Na katulad po ni Esther, humarap man siya sa hari at hindi niya alam kung ano yung desisyon ng hari. Pero hinayaan niya, Panginoon, na gawin yung kung ano yung tama ng may buong pagtitiwala sa inyo. At ito po ang nagligtas ng kanyang sambahayan. And we are so thankful as a woman na merong takot sa Diyos. Hindi ninyo pwedeng i-underestimate kung ano yung pwedeng maging impact nito sa family nyo, sa workplace nyo, sa school, sa barkada nyo. Like Esther, yung pala yung naging dahilan, yung pala yung naging daan para maligtas ang kanyang sambahayan. That's why you need to be empowered. You need to be appreciated for not giving up in your faith, in your walk with the Lord. Thank you, Jesus, for giving them the strength to always choose to love and respect you. And we pray also, Lord, today, that you would continue to strengthen them and bless the labor of their hands. Na yung kasipagan po nila, Panginoon, ay hindi lamang po sa trabaho. Nagpapasalamat po kami dahil sa kanilang kasipagan to take care of the whole family. Yung kasipagan po nila, Panginoon, to provide yung emotional need, yung mental na pangangailangan, Panginoon, ng aming pamilya.
even the material, O God. At yung spiritual need, Panginoon, ng kanyang buong pamilya. Using their lives, Lord, para pakainin kami spiritually. We are so grateful and thankful. Reward, Lord, the labor of their hands. Reward their efforts. Reward their diligent heart, O God. And anuman, Panginoon, yung mga worries po nila sa kasalukuyan. But as they give their best, Lord, to you, sa lahat ng bagay na kanilang ginagawa, hindi po nila kailangan mag-worry. Dahil you are the one who will provide everything that they need. Protect them, Lord, from any lies and works of darkness that are trying to disturb yung beauty ng pagiging isang babae. The real beauty of a woman. The fear of the Lord and the diligent heart. Thank you so much for your blessing and favor to each and every one of them. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Amen. Wala man tayong talking ngayon, but thank you so much, ladies, for your love and effort. Praise God. Hallelujah. Amen. Come on. Pastor Jonah, close us in prayer. Amen. Thank you, Lord. Father, we thank you for your word. Can I just give this encouragement? You know, Proverbs 31 woman, that's not the goal. Yeah. That's the result. That is all the wisdom. Maybe for some of you, you have been striving hard. Bakit parang hindi ko kayang gawin? Baka napagbaliktad po natin. Proverbs 31 woman, hindi po yun yung goal natin. That's the result of having fear of the Lord. Yes. As we continue to cultivate yung relationship natin kay God, doon po tayo mag-focus. Sa relationship natin kay God, na nakukultivate yung wisdom because of the fear of the Lord that's in us, at hindi po natin mamamalayan, unti-unti po tayong nagiging yung Proverbs 31 woman. Amen. So if wala ka pa doon, don't be too hard on yourself. Cultivate on your relationship with the Lord and allow the wisdom that comes from Him ang patuloy na mag-mold sa'yo, mag-form sa'yo into the Proverbs 31 woman. Pwede po natin pigiin ang pagiging Proverbs 31 woman, but the fear of God, the wisdom that comes from Him, yun po yung hindi mapipeke sa buhay po natin. Amen. Father, we thank you for your word. It doesn't matter if 16 or 60, Lord God, ng mga kababaihan. But Lord God, what matters, hindi nagmamatter yung age namin. Ang nagmamatter, oh God, is that yung heart namin na willing na mag-surrender sa'yo, magpamold sa'yo, Panginoon. If there are some of us here, Lord God, na parang hindi pa po namin fully na ibibigay yung trust namin sa'yo, Lord, tulungan niyo po kami, Lord God, to strive, hindi para ma-recognize ng mundo lang ito kung anong ginagawa namin. But Lord God, mas ma-recognize mo, Panginoon, yung buhay po namin at makita po namin yung plano at purpose mo sa bawat isa sa amin. If there are women here, oh God, if there are wives here, if there are children here, Panginoon, mga Kristiyanong kababaihan na hindi po nare-recognize ng kanilang pamilya, ng kanilang asawa, yung mga effort na ginagawa nila, Lord God, we thank you that you are our El Roy. You are the God who sees, oh God, lahat po ng ginagawa namin, Panginoon. Maraming salamat. Lord, we love you. We honor you. Lord, hayaan mo na yung mga salita mo ay patuloy na mangusap po sa buhay, hindi lamang po ng mga kababaihan, but every one of us that is here, everyone, oh God, na naod po online, hayaan mo na mangusap po ang iyong mga salita sa buhay at isipan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. And let there be divine unrest
in our hearts, oh God, hanggang sa hindi po kami umuo, Panginoon, sa kung ano man yung mga bagay na nais mong gawin namin, oh God, as a response sa iyong mga salita na napakinggan po namin ngayong araw na ito. We thank you, Lord. We honor you and we come against any assignment of the enemy, Lord God, to steal, to kill, and to destroy the joy of the Lord that's being instilled in our hearts, oh God. Sa fellowship na meron kami ngayon, Panginoon, we come against it in Jesus' name. And kagaya po ng inawit namin, kagaya ng mga encouragement sa amin, Panginoon, hindi po namin hahayaan ang mga pangyayari, Lord God, sa mundong ito ang magtanggal sa kapayapaan na iniligay mo po sa puso ng bawat isa. We pray for direction, oh God, for those who are in need of direction right now, for those who are praying for provision, sa bawat family po na nire-represent namin, Lord God. I thank you, Jesus, that you are our great provider. For those who are in need of healing, Lord God, we mentioned the names of those family members, oh God, who are in need of healing right now, and we believe, Lord, na ikaw po yung patuloy na kikilos sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. Pinupuri ka po namin, dinadakila at walang ibang pangalan ang maitataas sa lugar na ito at sa mga buhay namin, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. May the words of our mouth, meditations of our heart, and everything that we do, O God, be pleasing unto you, our Lord and our Redeemer. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon.